Sa vlog po natin ngayon, i-compare po natin yung likido na lumalabas sa lalaki versus sa babae during sexual contact. Yan po kasi ay tanong or hango sa tanong ni Sir Cesar Avenilla. Hello po sir, magandang hapon sa iyo. God bless po. Ito po ang similarities and differences ng likido na lumalabas sa lalaki at sa babae. Pag-aralan po natin. Unahin po natin yung similarities. Ang tinutukoy ko pong likido ay yung lumalabas kay sir after po niyang matapos. Ganun din yung kay ma'am. Okay po? Hindi na ako magbabanggit ng anumang term. So, unahin po natin yung similarities. Ano yung pagkakatulad po ng likido ng between babae at lalaki? Unahin po natin yung nangyayari sa katawan ng lalaki at babae. Pareho po na sila ay makakaramdam ng involuntary muscle contraction. Na nagdudulot po ito ng pleasure tuwing sila ay nagkakaroon po ng contact. Similarity number 2, neurological basis. Okay, parehong part ng brain ang na-activate during sila ay nakakatapos. Or number 3, intensity of orgasm. Ang lalaki at babae ay parehong makaka-experience ng big O, meaning makakatapos pa rin sila yung feeling ng nakatapos even though walang lumabas sa kanila. Kasi may mga kalalakihan na nakaka-experience po ng tinatawag na unejaculation, walang lumalabas, or retrograde ejaculation, euphemia na pupunta sa pantog during orgasm. Mga ka-listeners, naglalambing po sana ako sa inyo kasi nakita ko po dito sa subscribers ko kung ilan po yung nanonood. Sabihin 91% ang nanonood po sa mga vlogs ko pero hindi nakasubscribe. Baka naman po mga ka-listeners, malaking tulong po ang pag-subscribe. So pumunta lang po kayo sa channel ko, type nyo po Listeners Organist, click nyo po sana yung subscribe. Pag nandun na po kayo, pindutin nyo po yung arrow na maliit na yan, ipiliin nyo po yung all para lahat ng mga upload ko sa mga susunod ay ma-notify po kayo. And kapag nagustuhan nyo po at nakatulong po sa inyo ang videos ko, malaking tulong po pag nagpadala po kayo sa akin ng super thanks. So much appreciated po ito mga ka-listeners. Click nyo lang po yung thanks dito sa baba. Ayan. And then piliin nyo lang po kung magkano po yung pwede nyo i-share po sa akin. And nangangako rin naman po ako sa susunod, pwede ko po itong itulong sa iba. Pwede rin po kayo mag-join membership po sa aking channel. Ayan, i-check nyo po sana. Maraming salamat po mga ka-listeners. Dito na po tayo sa pagkakaiba ng lalaki at babae pag ang usapan ay paglabas ng likido. Difference number 1. Ano ba yung nilalaman ng likido ng lalaki at babae? Dito po may malaking pagkakaiba. Dito sa likido ng lalaki, tinatawag po itong semilya. Ang pagkakaiba nila, ang semilya ng lalaki ay mayroong tinatawag na sperm. Okay po? Or in Tagalog, tamod. Ang sperm po ay napakahalaga para makabuo po ng baby. Yung semilya ng lalaki, bukod sa sperm, meron din po siyang fluid galing sa prostate, fluid galing sa seminal vesicles. So, marami po ang pinanggagalingan, okay? Hindi lang iisa. Yung fluids na to nakakatulong para ma-nourish yung sperm at ma-lubricate para matulungan niya na makalangoy yung sperm palabas po ng ari ng lalaki. Dito naman po tayo sa nilalabas ng isang babae. Tandaan ninyo, dito sa inilalabas ng isang babae ay wala po itong taglay na sperm or tamod. May ilang kababaihan na nakakapagpasirit o nakakapagpalabas ng likido tuwing sila ay nakakatapos. At ang likidong ito ay maaaring galing sa urethra or daanan ng ihi, galing po sa Skin's gland, Bartholin's gland, at ganoon din po sa cervix or yung pintuan po ng matres ng isang babae. Normally, during nagkakaroon po ng pakikipagtalik, yung katawan ng babae ay magra-rush po yung dugo, yung blood flow papunta dun sa kanilang genital area. Kaya ang nangyayari, napapansin nyo, nababasa yung part ng babae. Okay, dito na po tayo sa function. Ano ba ang purpose or gamit nitong mga likido na to? Yung likido ng lalaki or similya ay nakakatulong para yung sperm ni sir galing sa testes ay makalangoy ng maayos. Siyempre, during pakikipag-contact ay makalangoy siya papunta dun sa egg para magkaroon po ng fertilization. Samantala, yung fluid naman na galing sa babae ay wala pong ganong trabaho or purpose. Ang pinaka-main purpose lang siguro po ng liquid na galing sa babae ay for lubrication, para madulas at para makatulong sa kanilang pakikipag-contact.
Isa pang pangkalahatang pagkakaiba, lahat po ng lalaki na nakakatapos ay ang kasunod po ay semilya or nakakaranas po na may lumalabas na semilya. Samantalang, hindi lahat na nakakatapos ng mga kababaihan ay may kakayanan na makapagpalabas po ng likido o yung sumisirit na tinatawag. Lastly, ang pinakamahalaga po during sexual contact ay masatisfy ang both parties. Okay po? Tsaka maka-experience po si sir at si ma'am. Pareho sila maka-experience po na makatapos. Sila man ay labasan or hindi. Yan, sana po nasagot ko ang inyong katanungan. Kung may additional questions po kayo, please comment down below para masagot ko po sa susunod. Tandaan po natin na prevention is better than cure. Ingat po kayong lagi at mahal ko po kayong lahat. Bye po. Madalas muna po tayo mga ka-listeners. Kayo po ba ay may mga asawa na or active sa larangan ng pakikipagniig? Kayo po ba ay nagkakaproblema sa pagpapatayo or pag-maintain na nakatayo si Manoy? Well, ito po ay tinatawag na erectile dysfunction. Pag meron ng mga lalaki po nito, nagdudulot po ito ng stress, pagbaba ng self-confidence, at problema sa mga mag-asawa. Lagi silang nag-aaway kasi hindi na-fulfill yung tamang pakikipag-contact. Ang ED po ay nakakahiya talagang itanong sa mga kakilala, sa mga doktor, kaya marami ang hindi nagpapakonsulta. Pero alam niyo po ba na ito ay laganap sa mga kalalakihang, lalo na sa edad 40 hanggang 70 years old? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng erectile dysfunction, wag po kayo mag-aalala dahil meron po isang kumpanya na tumutulong sa napakarami nating kababayan sa buong bansa para magkaroon ng lunas dito. Ito po ang tinatawag na Go Rocky. Tumutulong po sila para malanasan yung problema at magkaroon po kayo ng better sexual performance sa inyong mga partner. This is fully online, so wag kayong mag-worry na pupunta pa kayo sa doktor, hihingi ng reseta, or bibili pa sa pharmacy. It is easy, affordable, and discreet. Hindi malalaman ng iba na kayo ay nag-order ng gamot. Ang gagawin niyo lang po para makakuha po kayo ng gamot ay i-click niyo muna yung link dito sa description ng video na to at sagutan niyo po yung 4-minute assessment. Pag nabasa po ito ng mga doktor at naaprubahan po kayo para mag-take ng gamot, okay, magbibigay ang doktor ng reseta at ang Go Rocky na po ang bahala sa lahat. So ano pa pong hinihintay nyo? Click nyo na po yung link sa description ng video ito and get ready to go hard with Go Rocky.